All right mga kababayan. Welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Kamusta po kayong lahat? At eto po, tayo po ay magbibigay ng ating komento, reaction at opinion sa mga maiinit na usaping balitang politika sa ating bansa. So, shout out po sa lahat ng ating channel subscribers, followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. Special shout out po sa inyo. And may God bless us all, and may God protect the Marcos administration from the evil doers, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So mga kababayan, alam nyo naman, ang mainit na usapin ngayon ay ang patuloy na pagkakadakip at pinunta na po sa ICC ang kanilang Tatay Digong, no? Andyan na po, gumana na po ang troll farm ng mga Duterte at sila ay nagpapakalat na ng mga pekeng balita, no? Marami pa diyan na nagsasabing marami ng kumalas na mga men and women in uniform, mga kasundaluhan, mga kapulisan, pero nagsalita na po ang parehong spokesperson ng ating kasundaluhan at kapulisan. Wala naman pong nagbibitiw. So sino po yung mga yon? Baka namimeke lang, baka sasabihin nila whitewashing, pero ako po ay naniniwala sa ating kapulisan at ating mga kasundaluhan. No, hanggat walang kumpirmasyon na itong mga to na mga nakasuot ng uniforme ay nagbitiw dahil may allegiance sila sa Duterte, dahil nataasan ang mga sahod nyo, and nararapat lang na hindi kayo kabilang dyan at magsuot ng mga uniforme, no? Dahil hindi nyo alam ang inyong sinumpaan. Okay, so ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong pamilyang Duterte. Ang pamilyang bayolente at arugante. At ganun din po si Digong ay iniwanan ng kanyang asawa. Oh, ganon? So, parehong asawa, iniwanan siya. Anong meron kay Digong? Wala na damatans na Di ba? Biruin nyo, imbis na esposa ang sumama sa kanya sa eroplano, yung kanyang common law wife, tinanggihan po. Ayan po ito, napanood po natin yung video mga kababayan. Yan ang unahin natin. Kasi, base po sa mga interview kay CIDG Chief General Torre III, no? Doon po sa manifesto, sa eroplano papuntang The Hague sa ICC, ang sinulat po nila doon, siyempre, yung kanyang esposa. Sino ba ang esposa ni Digong? Yung kanyang common law wife. Di yung Hanilet. Kaso, tinanggihan po. Tinanggihan ng esposa ni Digong na sumama sa kanya sa ICC. Ayaw po, mga kababayan. Yung po yung revelasyon ni General Torre. Hindi po ako nagsisinungaling, may video po dyan. No? Kung gusto nyo pong mapanood yung video, nagkalat yan sa social media. Pero to give you an example, nandyan po yan sa ating kaibigan na si For the Force Couple sa FB page. Nandyan po. Totoo po yun. No? Raw footage po yun. Tuta. No? Tinanggihan. Kaya sabi ni General Torre, imbis na makaalis ka agad yung eroplano, hindi po lumipad yung mga piloto. Kasi sabi ng piloto, iba yung isasakay mo. Bakit isasama mo tong tao na to na hindi kasama doon sa manifesto? Hindi kasama yung pangalan doon sa manifest para po hindi po madisgrasya ang mga piloto. Kasi kung pumayag ang piloto na iba, halimbawa, Hanilet ang nakalagay doon pero iba yung kasama ni Digong. Sino ba yung kasama ni Digong? Yung dati niyang executive secretary na si Medel Dia. So mayayari ang mga piloto, makwe-question sila. So therefore, you allow this person na hindi naman dapat dyan? Di lisensya nila masuspend o ma-revoke, di ba? So, sabi ni General Torre, it took us 1 hour pa
para baguhin yung manifesto para makalipad, no? That is for the protection of the pilot. 'Di ba? Kung may masamang mangyari, hindi nakasama dun yung pangalan ni Medeldia, di hindi ma-identify si Medeldia. Bakit kasama yan? Ano yan? Human trafficking ninyo? Ganun po eh. 'Di ba? So, dahil doon sa pagtanggi ng common law wife ni Digong na si Hanilet, inayos pa. Binago pa yung manifesto bago sila nakalipad. So, biruin nyo, bakit tinanggihan ng esposa ni Digong na siya ay sumama sa ICC? Ang dahilan niya pa daw, wala daw siyang passport. Ha? Kayo ba mga kababayan, maniniwala kayong walang passport yung esposa ni Digong, yung kanyang common law wife na si Hanilet? Walang passport, really? Hindi ka na nga paano ka mawawalan ng passport kung ikaw ay galing lang ng Hong Kong? 'Di ba? Paglapag nyo ng Hong Kong, paglabas nyo ng eroplano, naglalakad kayo sa doon sa tarmac, ha? Sinalubong na kayo eh. So nasaan ang passport mo? 'Di ba? Ang galing ng dahilan. So passport mo, wala kang visa? Papuntang Netherlands? Ano ba ang Netherlands? Part ba yan ng European Union na dapat Schengen visa? Imposibleng wala kang ganong visa, Hanilet. Ilang taong na mayagpag ang asawa mo. 'Di ba? Walang passport, walang visa. Sabi nga ni General Torre, I don't buy it. Lalo na sa sinabing wala siyang passport, kagagaling mo lang ng Hong Kong eh. Nasaan ang passport mo? Ano? Ninakaw? Nawala? Paano ka nakalabas sa NAIA? Paano ka nakalabas sa Terminal 3? Wala kang tatak? Ganon? Ano, sinequester ng immigration ng passport mo? 'Di ba? Isa lang 'yon. Tinanggihan niyang asawa niya. Natakot baka siya rin isama sa ICC. Mga kababayan, kaya nako, Digong, kawawa ka naman, no? Biruin mo, tinanggihan ka ng esposa mo na samahan. Where is the love? The love is gone. Gone, gone, gone. Just give me a reason. Digong, kantahin mo kay Hanilet yun. Just give me a reason. Just give me enough for the second. Diba? Magandang kanta yun, no? Hanilet, what is your reason? We're not buying it. That you lost your passport, you freaking biatch. Diba, mga kababayan? Nakakalungkot. It's a sad saga kay Digong. No? Pagdating pala sa ganon, iiwanan ka ng esposa mo, di ka sasamahan. Oh my Lord. Dapat talagang nandoon yung number 1 na gusto mong makasama. Hindi si Medeldia. Sabi ni Torre, nabigla ako nung napanood ko yung mga kababayan. Ano ang rason niya? Wala akong passport. Tangina. Asawa mo yon. Asawa mo. Hay. Common law wife. Ha? Common law wife. Where were you when I needed you? Sabi niya, I'm here in Davao City, sipping a red wine. Kawawang Digong. Isama nyo yan, ha? Sa magbabiography sa buhay ni Digong. Isama nyo. Ha? In the awakening, in the turmoil of Digong's life during the arrest of Interpol, his common law wife is nowhere to be found. Di ba, mga kababayan? Nagsinungaling pa. Wala daw siyang passport. Tag-ira. Sa kalituhan niya, anong nasabi niya? Wala akong passport. Kagagaling lang ng Hong Kong. Sinungaling. Now, punta naman tayo dito sa mga yung pamilyang Duterte as a whole. Ha?
Di nyo napapansin mga kababayan? Ha? Mga violente sila. Mga arrogante. Yan tuloy, inuubo ako. No? Kasi mga entitled. Mga rich and famous. Mga violenteng pamilya ang Duterte. Oo. Kasi alam nila na sila ay untouchables, no? Para po silang mafia na pag sinalig mo sila, gagantihan ka at the end of the barrel of the loaded gun. Oo, mga kababayan. Bruin nyo, mula sa padre de pamilya hanggang sa bunsong anak, violente. Yung common law wife, violente. Bakit natin nasabi mga kababayan? Si Digong, sabi niya, udyokan ninyo, siya ang taga-utos ng pagpatay. Ha? Yung Baste Duterte, ewan lang natin dun sa pulong, baka ganun din. Mananampal. Ha? Puro daldal na mananampal. Malay nyo, yung mga sinasabi nila kay Tory na sasampalin nila, baka ilang tao na ang napisikal nila. Ang binayolente nila, ang pinategi nila, si Sara Duterte. 'Di ba? Namimisikal. Masyadong matabil, matalas ang dila, 'di ba? Oh, ngayon yung recent, yung bunsong anak na babae, pinagmumura ang mga pulis, gusto pang sapakin ang mga pulis. Pinaglalakihan niya ng mga mata. Malay nyo, yung bata na yan. Si build. Yang si build. Malay ninyo, kung meron siyang ayaw o galit siya doon sa isang tao, anong gagawin niya? Di ba? Oh, ngayon, yung nanay niya, si common law wife, Hanilet, ano ginawa? Nambato ng cellphone. Di ba? Nananakit. Di ba? Pare-pareho po sila. Sila po ang mga abusado. Sila ang pamilyang violente. No? Talagang sasaktan kanila. O, di ba sabi nga nung si Pusit, meron na siyang nakausap na assassin. So ngayon mga kababayan, dahil sa ganyan, malamang nanganganib ang buhay ni General Torre at ang pamilya niya. No? Kaya General Torre, mag-ingat-ingat ka. Itago mo ang pamilya mo. Dahil hindi mo alam kung si Sara Duterte may hitman, lahat sila may hitman. 'Di ba? Babawi at babawi ang kanila. Kaya mag-ingat ka po, na General Torre. Mga violente, arrogante, vengeful, mapaghiganti ang mga 'yan, no? So far ngayon pinagpaplanuhan ka na siguro, no? Kaya mag-ingat-ingat ka, pati ang iyong pamilya. As much possible, secure them. Tandaan ninyo, mga kababayan, ang pamilya Duterte ay violente, arrogante, mga entitled at untouchables. At higit sa lahat, yan ay maghihiganti. No? Hindi po nila palalagpasin yan, mga kababayan. So lahat po ng sa tingin nila ginawan sila ng mali, itong Marcos administration, sila Martin, yung mga miyembro ng House of Representatives, si General Torre, kayo po ay mag-ingat-ingat. Be always on your guard. Watch your six, no? Kaya, dahil itong mga Duterte na ito, babawi at babawi yan. Mga violenteng tao yan. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.